this message from our brother Chris. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede po bang palapakan natin ulit si Lord? Yung palakpak na panghari ng mga hari. Amen. Overwhelming. Sino po yung mga first time namin nakasama today? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, tuwing meron bagong dating, wala pong pinagkaiba yung yung first time namin nakasama, wala yung pinagkaiba na yung meron kaming bagong kaibigan, bagong kapamilya. And sabi nga nung ating kapatid kanina, you belong even before you believe. Amen? We belong to our Father. Inari po tayong tunay na anak ng ating Diyos Ama kahit nung hindi pa tayo nananampalataya sa Kanya. Kahit hindi mo pa ito naririnig, dahil ginamit niya, meron siya itinakdang araw para malaman mo to. And that is today. Amen? So this afternoon, we will continue with our team, no? Part 2 di ba? Part 2 to naka-off. Yan. Yan po yung ating team for 2 months. It is inside out. Nakakatuwa kasi, ayan, makikita nyo po. Andyan po lahat ng emotions natin. And do you know that our emotions are blessings and grace from our Lord? Amen? Naniniwala po tayo doon? Yun nga lang, may kanya-kanyang mga malalakas na emotion. Makikita po natin dyan, andyan si anger, andyan si joy, si embarrassment, si fear, si sadness, at si disgust. Alin po ba yung malakas dito sa atin? Sa personality natin, akin yung kulay pula eh. Eto, malapit ko na nga makahawig eh. Pero alam nyo po, on these 2 months na pag-uusapan natin yan, we will learn the grace of God, the love of our Lord, will teach us how to channel all of these emotions properly and on our benefit. Amen? Dahil lahat yan, biyaya po ng ating Panginoon. So this afternoon, kaya po ito yung napili kong kulay isuot ngayon because this afternoon, we will talk about disgust. Amen? Alam nyo, nung mapili itong topic na to para sa akin, hindi ko talaga siya parang nahihirapan ako buuin yung topic. Ginawa ko, naghanap ako ng mga bagay na disgusting. Isa-isa, hinawakan ko. Tikman ko. Para ma-feel ko kung ano yung disgust. Amen? But, disgust is, ano ba palagay ninyo yung disgust? Is it a positive or negative? Negative. Mas madalas po natin nakikita ang negative. Amen? But disgust can be used by the Lord Jesus Christ dahil lahat ng hawakan ng ating Panginoong Yesus laging nagiging positive. Amen? Amen. So, this afternoon, before we continue, let's commit it to the Lord. Lord, hallelujah, maraming pong salamat, Panginoon. Lord, salamat sa mga kapatid ko na nandito. Yung mga kapatid ko na lagi pong nagiging source ng aming joy, ng aming saya. Yung mga kapatid, bawat isang kapatid namin na nandito na nagbibigay ng kalakasan sa amin linggo-linggo after nung 1 week namin na paglaban sa buhay. Panginoon, salamat sa mga kapatid ko na ngayon lang namin nakasama. Salamat dahil you will make them stay. And they are our family from now on. Lord, this afternoon, Ikaw lang ang maitaas. Ikaw lang makita. And teach us, Lord. Help us understand that everything you put in us, everything that we have, is a grace from you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen.
So, wag na natin patagilin. What does disgust mean? Ano po ba yung ano? Alam nyo eh. Mas alam nyo yan kaysa sa akin eh. Di ba? Lalo na yung mga bata, alam nyo yung disgust, hindi ko masyado kilala yan eh. Nung bata kasi kami, uso lang yung ano, kadiri naman yan. Pero dito sa mga kids natin, yo, it's disgusting! Mga ganun sila. Kakaiba talaga. Ang dami kong alam nyo, pagkakasama ko yung mga Grace Kids natin, hindi po sila yung natututo sa akin. Ako yung natututo sa kanila. Ang gagaling po ng mga anak natin ngayon, high-tech na lahat. So disgust, sa kanila ko nga unang tinanong to eh. And alam nyo, tama yung sagot nila. And the dictionary says, disgust is one of the 7 universal emotions. So yung 7 universal emotions, yun na nga yung kanina, yung magkakasama si joy, si sadness, fear, disgust, anger, contempt, tsaka yung isa. Yung isa nasa back of my memory. Mamaya lalabas yun. Okay? So sabi dyan, and arises as a feeling of aversion towards something offensive. Huwag mong tignan yung katabi mo. Offensive. So yung parang hindi katanggap-tanggap sa atin. We can feel disgusted by something we perceive with our physical senses. So ano yan? Sight? Di ba? Minsan pag may nakita tayo, di ba? Disgusting. Lalo na yung mga ex. Tingin pa lang, di ba? Disgusted ka na. Smell. Sample dito. Mga nagme-metro. Aminin. Yung mga nagpa-public transport. Mahilig kayong mag-react. Gumagana yung control panel ni disgust sa inyo. Touch. Minsan may nahawakan ka. Ito nga sinasabi ko. Minsan, di ba, pagka may nahipo ka na, alam niyo yung game na naka-blindfold or minsan yung nasa box, papasok mo yung kamay mo, tapos hawakan mo lang. Di ba? Alam niyo yung leche plan, nung mahawakan ko dati, inisip ko na agad kung ano eh. Favorite ko pala. Pero hanggat di mo nakikita, nahawakan mo lang, di ba? Minsan yung sense of touch iba. Nagbibigay sa ng kakaibang sensation eh. Sound. Minsan may mga tunog. Madalas siya sa video okay, kaya hindi ako masyado kumakanta, nagiging disgusting ako eh. Di ba? Sound. And the taste. Commonly po, yung taste. Yung taste ang madalas na sa atin eh. Kasi iba-iba yung preference natin eh. Pero hindi standard, di ba? Meron dito sa atin, may iba, mahilig sa atay. Parang ako. Yung iba, hindi kumakain ng atay. Sa kanila parang disgusting yun. Ang ayoko, patis. Hindi ako naglalagay ng patis kahit pag ako nagluto, walang patis yun. Pero sa iba, okay yung patis. Sinasabaw pa nga eh. Sinasabaw pa nga sa kanin yun. Diba? Pag patis is life. Pero kasi nga, ang sinasabi po dito, disgust is something, yung mga senses na to, it is personal. Personal. So, might be disgusting to you, but dun sa ibang tao, hindi disgusting. Sa iyo kasi offensive, sa iba hindi. Pero ito yung mabigat dyan yung dulo. By the actions or appearances of people. And even by ideas. Diba? So, ang disgust is something na yung perception natin. Yung pananaw mo lang. Ulitin ko, maaaring disgusting sa'yo, sa iba hindi. Yung disgusting sa kanya, sa'yo okay lang. So, magkakaiba. Napanood nyo ba yung movie? Kailangan kong panoorin eh para magkaroon ako ng idea. Yung, alam mo yung mga characters dyan, lahat ng tao meron. Parang minsan nagsasagutan pa nga sila eh. Lahat ng tao meron kasi lahat tayo, we have all the same emotions. Lahat tayo meron yan. So let's continue on this. What does disgust mean? Another, Tagalogin natin para mas madali. Pagkasuya. Di ba? Masarap yung adobo, di ba?
Araw-araw. Sa linggo. Sabi nila, habang tumatagal yung adobo, pasarap ng pasarap. Yung araw-araw, yan yung ulam natin. Di ba? Pagkasuya. Pagkainis. Yan. Di ba? Sa una, okay lang eh. Pangalawa, tumataas na yung kilay mo. Pangatlo, mahaba na yung uso mo. Yung huli, biglang... Di ba? Naiinis ka na. Nakakainis. Yan. And then, pagkasulasok, ito yung mas malalim na ano niya eh. Yung talagang parang, sa Tagalog nga madali yan eh. Yung disgust, pandidiri. Hindi diri ka na eh. Pagkasulasok. Pagkasuklam, ayan. Mas madalas yan yung site eh. Diyan sa pagkasuklam eh. Yung itsura pa lang. Di ba meron minsan, hiletsa pa lang ng mukha. Hindi mo na pagkakatiwalaan eh. Amen? Alam mo may amen. Buti na lang. Pagkasuklam. Nakuha ko to sa kids. Yan. Pag English na, kids na eh. Awful. Diba, minsan pagka may kinakasal yung pastor, do you accept her as your awfully wedded wife? Lawfully pala. Akala awfully wedded wife. Awful. Something na hindi ka tanggap-tanggap. Things you have nothing to do with. Ito yung mga ideas. Sometimes ideas of others doesn't count for you. Their ideas is nothing for you, but their ideas for them is nice, is good. So, kasama yan. And then last, do we see this in the Bible? We always read this in the Bible, but that is the same meaning of disgust. It is abomination. Nakikita natin yan lagi. It is an abomination to the Lord. Sa mas madaling salita, it is disgusting to the Lord. So say, Lord, meron din palang emotion ng disgust. 21. Sabi niyan, if anyone touches an unclean thing, whether human uncleanness or an unclean beast or any disgusting creature, doon lang muna tayo. Wala na kasing sacrifices ngayon. Mga kapatid, noon pa, di ba? Noong pandemic, sino sa inyo yung ano natutunan natin nung pandemic? Wala. Nalimutan na agad. Noong pandemic, maliban sa bawal lumabas. Ano yun? Ano yung mga ano? Ang dami sa atin eh. Di ba sa Pinas, ang daming nilabas na ECQ, GCQ, GHQ. Puro Q. Puro quarantine. Ay natutunan natin, we learn to protect ourselves. Natuto tayong maglagay ng mask. Pero yung una dito na lockdown, 'di ba? Kailangan may gloves ka. 'Di ba? Naalala ko noon naka-gloves ako eh. Tapos nangati ilong ko. Ganun din. Yung gloves mismo na pinanghawak ko, yung kinamot ko rin sa ilong ko. Pero hindi, di ba? Kasi bakit kailangan yung gloves? Kasi nga, kapag humawak ka ng hindi malinis, marumi. Hindi nga malinis eh. Di ba? Pag humawak ka ng hindi malinis, maaari kang makontaminate. Maaari kang magkasakit. Amen? So the law was given by God not to protect God from people because nothing can harm God. The law was given by God to the people also to protect them. Pero sa Bible school, ang pinaka-main kaya nakuha natin yung law, hiningi natin. Hindi pala natin, nung mga Hudyo. Nung Hebrews, hiningi nila kaya namin gawin 100%. So the law came to them. But the law, you see how loving is God?
double purpose. He has given the law, but on the same time, protecting His beloved people. Up to now, He is protecting His beloved people, which is you and me. You see, kahit anong hawakan mo na marumi, hindi malinis. Pwede kang magkasakit. You can be contaminated or something bad might happen to you. That is the reason why He said it is disgusting. Even the emotion that we have built in, God has given that on the form of law para ma-identify ng mga Israelites na disgusting yung mga bagay na yon. Hindi nila kayang isipin kung ano yung disgusting sa kanila nung panahon na yun. Kaya isa talaga nakahimay. The law is ilan? 613. Hindi po 10 commandments. Yung 10 commandments na nga, sumasablay na tayo, di ba? Yung 613 pa kaya. Hanggang ngayon, you will not touch anything that you think will harm you or magkakaroon ka ng sakit. Amen? Diba sa Pilipinas, pag kami baha, buti nga rito nung nagbaha, okay pa eh. Ilang baha lang. Sa Pinas, pag kami baha, alam mo kayo natatakutan, leptospirosis. Pag kami sugat ka at tinamaan ka nung leptospirus na yon, magkakasakit ka. Kasi nga, marumi. That is nature. When it's dirty, or marumi, or alam mo unhealthy sa'yo, huwag mo nang hawakan. Huwag mo nang hawakan. Amen? Hindi niya tinuturo maging madidirhin ka, but tinuturo ng ating Panginoon to be careful para maging safety tayo. Maingat. Let's continue. Leviticus. Sabi dyan, any creature that swarms on the ground is disgusting and must not be eaten. Don't eat any creature with many legs that goes on the belly or on the ground. Sino yung kagagaling lang ng Thailand? Doon maraming marami yung mga street foods, di ba? Pati alupihan, scorpion. Ang tao talaga mahilig mag-experiment, di ba? But those are things that hindi naman po itinalaga ng Diyos sa atin para maging pagkain. Why? Kasi hindi healthy sa atin. Hindi niya binawal dahil madamot siya. Binawal niya because it is unhealthy to us. By the way, I'm discussing you law. We are not under law and we are never under the law dahil hindi tayo Hudyo. Amen? Inaaral lang natin because lahat po na nakasulat sa Bible, pwede nating maging aral. But it's not for us. It is not for us. I would like to be clear with that. It is not for us, but we can. It's interesting, di ba? To study about it. So yun nga. Ano ba yung sinasabi dun sa Leviticus? Na hinimay ko lang ng mga konti. You may eat any animal that has a split hoof. Tingnan mo yung katabi mo, baka nagbabago na yung daliri. 2 na lang, hindi na 5. Kain kasing kaya. Joke lang po. Any animal that has a split hoof, completely divided and that chews the cud. Ano yung chews the cud? Yung vegetarian lang na hayop. Ang kinakain niya, yung mga puno lang, yung mga halaman. Yun yung pwedeng kainin. Ito, all of the creatures living in the water of the seas and the streams, you may eat that have, ano lang, yung may palikpik, tsaka may kaliskes. Yung the rest, hindi kinakain. You are to detest, to disgust, iwasan. Tapos ito po, sa mga lumilipad, but all other winged creatures that have 4 legs, you are to detest. Yan ang iniisip ko. Ano ba yung lumilipad na 4 yung paa? Pegasus, Griffin. Ano po yun? Sample lang po. Yung sa number 3. Ang kinakain, yung kumakain lang ng halaman at saka biyak yung kuko.
Kaya yung pork, dapat bawal. Dapat. Kuya, naihaw na ba yung liempo? Rats, frogs, snakes, dogs, cats, even the horse. And dito, nauso kinakain yung camel. Bawal yun. Kasi kailangan dapat combine. Ang kinakain niya, damo or dahon, tapos biyak yung kuko. Yung baboy, biyak yung kuko, pero hindi kumakain ng dahon. Anong kinakain ng baboy? Disgusting! Di ba? Pero kaya binawal ni Lord. Ano ba binawal ni Lord? Di ba pagka umabot ka na sa edad ko, yan din yung ibinabawal ng doktor. Kapag ka na high blood ka na, ano binabawal sa ng doktor? Yung mga yan. Ano pa yung pangalawa? Yan, seafoods, shrimp. Sabi, hindi kinakain yung shrimp, yung prawns, yung shell, yung crabs, yung lobster. Bakit? Mahal. Ubus biyaya kapag umorder ka niyan sa hotel. Ang mahal eh. Deep sea fishes like tuna, galunggong, tulingan, kingfish, blue marlin. Isa yan sa favorite ko. Kasi madugo yan eh. Walang kaliskis yung mga yan, di ba? Yung blue marlin. Hindi pala sila dapat kinakain. Tapos ngayon sila pa yung mahal. Di ba? Kasi nga, checkin nyo, pagka advance in years ka na, yan. Wiser, wala nang buhok. Pag wiser ka na, advance in age, advance in years. Tapos, di ba, kung hindi ka man advance in years, nagkaroon ka ng high blood, nagkaroon ka ng uric, yung mga yan din yung bawal, di ba? Bago pa nalaman ng science yan, bago pa nalaman ng doktor, alam na ni Lord, kaya ibinawal niya. It is not dahil pinagdadamot niya yan. May kanya-kanya sabi, bakit nilikha yung mga yan? Alam niyo ba yung shrimp? Ipis ng dagat yan. Siya kumakain ng lahat ng dumi ng dagat. Cleaner yan. Ano, yung mga shrimp nyo, bigay nyo na lang sa akin para iligtas ko kayo. Kasi mga tawag dyan, scavengers. Mga scavengers na hayop yan. So, kaya di ba, pansinin nyo, ang lakas sa allergy, pagka tinamaan ka na allergy. Yung puset, wala dyan. Yung octopus, wala dyan. Ang sarap ng takoyaki balls, di ba? Pero, they are before disgusting for a consumption. What I would like you to appreciate is, when it comes to health, there are still, yung Bible, kumpleto. Andyan lahat na kailangan natin. You need for business, you need for health, you need for relationship, you need law. Andyan lahat sa Bible. Lahat, actually, ng mga law, yung mga salasalabat ng law, di ba? Yung salimuot ng law, tsaka ng mga, yung law ng land, for example, yung mga constitution, articles, yung mga ganon. Di ba? Yung isang article, tapos marami nakapaloob doon. Ang idea nakuha nila sa Bible, basahin nyo yung Pentateuch. Ganon yung pagkaka-construct ni Lord ng law. The law is there. Isipin mo kung wala rin naman yung law, ang isang binigay sa atin ng law, lahat ng land ngayon na tinuntungan natin, there is a law. And the law is patterned from the law of God because He is the author of everything. Yan. Ngayon, nakapag-isip din ako sa wakas yung apatang paa na lumilipad. Bats. Sa Pilipinas, delicacy yan. May lugar doon na kinakain yung mga paniki. Pagluto naman, hindi mo na mahalata eh. Mukha na lang daga. Pero masarap. Nung binabasa ko nga to, sabi ko, Lord naman.
Parang, bago ko ma-express sa inyo, I felt it. Kasi, kagaya niyan, yung snakes, yung dogs, yung cats, natikman ko na rin yan. Meron nga nagtitinda sa amin ng tapa ng kabayo eh. Isa ako sa suki. Masarap kasi yung tapa ng kabayo. Isang hibla lang, isang kalderong kanin na. Ang kunat eh. Parang interior. Ganun mo siya nguyin. Nakalunok ka na ilang kanin, nandun pa rin yung karne, hindi mo pa rin natutulog. Matipid. Suka ka na lang ng suka. Amen? So, ganun. Disgusted na kayo? Ganun mo. Okay, let's move on. Balikan natin. In Ephesians, sabi ni Pablo, New Testament na to, do not be drunk with wine, wherein is excess. Excess. Kasi naman tayo mga Pilipino, pag uminom, di ba sabi nga, masarap daw yung masarap yung scotch. Kahit yung red wine, tinutungga natin eh. Pang ano lang yan eh. Parang appetizer lang. Sa atin, kaya nauso yung 7-Eleven, sarado na lahat ng tindahan, bitin pa rin. Punta sa 7-Eleven. Actually mga kapatid, it's okay to celebrate. It's okay yan kung celebration. But tandaan mo, huwag kang iinom pag malungkot ka or problemado ka. Dahil iba ituturo sa inyan. Iba ituturo sa inyan. And yun nga, kapag ka nalalasing kasi tayo, ako, sabihin nyo na naman, hindi ako. Ako, pag nalalasing ka, ako, dati, kung ano-ano yung naiisip kong gawin. Kasi nga, wala ka na sa katinuan. But ang pinakamasama doon, set aside natin yung pwede mong gawin. 100% yung ginagawa natin sa katawan natin. We drink too much, we are destroying our, yung liver natin, yung kidney natin, yung bituka natin. Lahat yan naapektuhan. Maaring bata ka pa ngayon, pero kapag kaumidad ka, doon maniningil lahat. Bad news, may good news mamaya. Lahat ng sobra, bawal. Kaya tawagan niyo ako. Kayo lang eh. Lahat ng sobra po, bawal. So actually, lahat po, bawal. Kahit di ba, yung steak, pagka sumobra yan, masakit na dito yan. Masakit na rito yan. Yung red meat, kahit yung mga healthy. Yung gulay, pagka nasobra, sinisikmura ka naman. Kasi ano yun eh, pure fiber. Nahihirapan yung sikmura mo na tunawin ng tunawin. So talagang dapat, ano yung tatawag din? Moderate. Moderate lang palagi. Nung araw, nung umiinom, kalakasan ko uminom, moderate lang. Sabi ko sa nanay ko, moderate. Moderate ay lasing na lasing ka. Moderate yun na. Napasarap eh. Yung moderate yun na. Hanggang umaga. Hindi ko alam bakit ito yung binigay sa akin na verse eh. Ako yung unang tinamaan. So, di ba nga, the law and God always teaches us to be safe. So, in our health, mag-ingat po tayo sa ating kalusugan. Yan po yung function ni Disgust dun sa movie. Kasi nga, itinuturo niya kay Riley yung mga hindi maganda para kay Riley. Both social, mental, and physical, which is health. So, protect ourselves. Di ba? Let us protect ourselves all the time, mga kapatid. Mga kapatid, it's okay. Consumption is okay. Lahat yan biyaya, lahat yan blessing. But let's consume it moderately. Saan tayo mamaya? Di ba? Moderately. Dahil yun po yung itinuro sa atin ni Lord. That is how this God's work. Now, for others. Ito mas interesting. For others. Disgusting to eh. Ito pa eh. Sino dito yung pag pumasok sa opisina,
Alas 8 pa lang disgusted na. Buti na lang wala. Amen. So, Deuteronomy 7:25. Ito po yung tingnan natin kanina. The carved images of their gods you shall burn with fire. Ano, papasok ka ba sa simbahan na may simbahan, susunugin mo? Hindi. Sunugin mo ng pag-ibig at pagmamahal ni Lord dahil mas mainit yun sa kahit na anong apoy na meron tayo rito sa lupa. Amen? Amen? Sabi diyan, for it is disgusting to the Lord. Mga kapatid, ang sinasabi dito, sa mga taga-Israel, yung mga taga sa labas sa inyo, yung hindi nyo kaakibat, yung hindi nyo kasama, sunugin nyo yung mga pinananampalatayaan nila. Kapatid, we should do that up to now. Sunugin mo sa sarili mo. Kung ano yung pinananampalatayaan nila, wag mo nang tanggapin. Wag mo na ring i-discuss. Kung sinabi niya yun, wag ka nang makipagtalo, wag ka nang makipagdebate. Pero itapo mo na agad. Make it disgusting for you because you know the truth and the truth will set you free. We are under the full grace and the love of God. Amen? Hindi na yan mababago. But, yung mga ibang tao na yon, paano nila malalaman yung ine-enjoy natin ngayon if we are disgusted with them? Be disgusted on their practices. Be disgusted kung ano yung ginagawa nila. But don't be disgusted with the person. Continue to love them. Continue to pray for them. Continue to speak life. Share grace. Grace life. Amen? Ito yung sample. Sabi ni Apostol Pablo, do not be deceived. Bad company ruins good moral. Mga kapatid, kaya po meron kapatiran, may church, kaya tayo may group. Alam ko lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Mga kapatid, pag kami pagsubok ka, kung mamimili ka, lapitan mo yung kapatid mo sa church. Bakit? Maintindihan ka nun, may pagsubok din yun eh. Pero kasi, yung good company nga, nananatili. Hindi ka ipapahamak ng kasama mo sa church. And even the elders, the core, and kaya nga pastors, meron tayong mga pastors, handa yang makinig at magbigay ng oras para sa inyo. Kasi yun, yung pinagagawa sa kanila ni Lord. Kaya nga pastor pastol mo yan. Yan ang tagapag-alaga mo. Good company results to comes to good results. Yun ang kausapin mo. Yun ang sabihan mo. Magtiwala ka, walang makakaalam. Kami-kami lang. Hindi. Kung gusto mo ng discreet, magtiwala ka. Your leaders are there for you. And it will be between you, Him, and the Lord. Kung gusto mo ng secret. Kung gusto mo naman i-broadcast, pwede naman dito sabihin, sino Pero yun nga, bad company ruins good moral. Ano pa ibig sabihin nito? Sabi pa ni Apostol Pablo, kalimutan mo na yung mga kaibigan mo. Paano yung kaibigan ko hindi sumasama sa church? Ayaw talaga mag-church. Kakalimutan ko na siya. No. Patuloy mong ipakita na ikaw yung good company. Don't treat him as the bad company, but treat yourself as the good company to him. Huwag mo siyang sukukuan. Pakita mo sa kanya kung ano yung dapat. Kung ano yung binago sa iyo ng Panginoon. Kung ano yung pag-iibig sa iyo ng Panginoon. That dapat nakikita sa iyo. And bad company. Sino yung bad company sa labas? Ganito po natin i-address dyan. Alam nyo, bago po ako sa trabaho ko ngayon. Bago ulit. Natanggal ako ng 2 beses. 2 beses ako. Iniligtas na ating Panginoon at binigyan ng Panginoon ng bago work. Ngayon, yung bago kong work, nag-enjoy ako. Masaya ako. Masaya. Tapos sa workshop, 80% Pilipino yung mga mekaniko namin. Sabi ng mga ibang Pinoy doon, kwento ko lang hindi mo pa nakikita si Sir Dino, meron tayong GM dito eh.
Kaya lang sa ngayon kasi may inasikaso sa bansa nila, so he's working remotely. Sabi ko, hindi pa nga eh. Sabi niya, Kuya, mag-iingat ka ron. Sabi ko, bakit? Sabi niya, demonyo yun eh. Sabi ko, buti na lang demonyo. Alam niyo bakit? Dahil wala nang karapatan, wala nang kapangyarihan ang demonyo sa buhay ng anak ng Diyos. Amen? Kahit demonyo pa yan, luluhod yan sa kakampi ko. Pero hindi ko naman agad sinadya ng ganun. Ang sinasabi ko rito, somebody will come to you sometimes and may sinasabi siya, itong tao na to ganito. Marami talagang by perception na ang tingin nila sa iba, pangit. Kasi nga, di ba choices, kaya inulit-ulit ko kanina, disgusting things are choices. Di ba? Ngayon, maraming kumalat sa Facebook. Marami na namang aral na hindi ko alam kung bakit nag-spaghetti. Ang gaganda ng mga turo dati nun. Pero should we be affected with them? Should we hate them? Should we hate these people? Hindi natin alam yung istorya. If we cancel culture sa kanila, we also are entitled to be cancel culture. Alam nyo ba na ang full grace is isa sa mga hindi rin matanggap na katuruan hanggang ngayon? Somebody says, Bishop Emmy is, bishop ng kulto. Pastor Cheese is always called before. Ano to? Pastor ng kulto. Kuya Chris, kulto finish. Tamaan, first back. Hindi na naman kayo makakonect. Hindi kasi kayo naglaro ng lupa eh. Hindi kayo naglaro ng Jolin sa lupa, no? What I mean to say, hindi porke sinabi sa inyo masama itong tao na to, you have to think about it. Because if you entertain that thought, it will eat you. Then you become unclean. Kasi you entertain the thought. Ngayon, kung pinatulang ko yun, demonyo, di ngayon pagdating niya, takot ako sa kanya. Pagdating niya, naiilang ako sa kanya. And pagdating niya, ang unang meeting namin, negative agad. Hindi talaga tayo takot sa demonyo eh. Sa ipis pwede pa. Yung ipis sa Pinas, di ba? Yung mga ipis dito, kinakamay ko eh. Yung ipis sa Pinas, kanyan, tas titignan ka pa. Titignan ka ganun. Tapos bigla lilipad. Ang tapang ko sa away sa labas pagdating sa bahay talaga yung ipis, lalo na sa gabi. Alam mo ba yung ipis, naririnig ko yung yabag sa Pilipinas? Ganun yung takot ko sa kanya pagka may gumagapang na ipis. Bubuksan ko na yung ilaw eh. Buti na lang. Sabi ko, demonyo, hindi ipis. Pero di ba, if I entertain that thought, pagdating niya rito, yun yung tingin ko sa kanya, and it will happen. Speak life. Pagdating yan, anghel yan, dahil hinawakan na yan ni Lord. Para sa akin. Galit daw yun sa Pinoy. Sabi ko, ba't 80% kayong Pilipino nandito? Diba? 80% po ang mekaniko namin Pinoy. Magagaling pa rin tayo. Praise God. Kasi zero back job dun eh. Siguro nga dahil Pinoy yung gumagawa. Praise God. So yan, yun po yung sinasabi, bad company rules good moral. Bad company, kung pinakinggan mo yung bad company na yon, ipinasok mo sa'yo, it ruins your moral. But balik na rin natin, be the light and salt of the world. Dahil ikaw yung anak ng Diyos, lumalakad ka sa liwanag, di ba sabi ni Lord, I am the light of the world. Those who follow me will never see darkness. So dapat kung nasan ka, maliwanag. Tung nagdidilim yung paligid natin, madilim lahat. Lahat galit. Lahat nakakomment na hindi maganda. Lahat nagbabash. Be the light. Huwag ka nang makisama. Makisama ka pero huwag kang makisama.
Kung ang mundo mapait na, puro pait, yun nandun, ikaw yung asin. Di ba? Lagyan mo ng asin para magkaroon ng lasa. Bad company ruins good moral. Ikaw ngayon yung good moral. Ikaw yung good company. Disgusting yung lugar nila. Disgusting yung ginagawa nila. Pero yung tao, never disgusting. Amen? So yun po sinasabi natin kanina, disgust towards others is 50-50. 50, dun sa ginagawa nila, I don't like that. That is disgusting to me. Hindi na ako makikigay. Di ba may kasabihan nga, if everybody's doing it, if it's wrong, don't do it. But if no one is doing it, if it's right, even if it's you alone that's doing it, do it. And the Lord will vindicate you, will show them that you are right. You remember Daniel? Kahit na anong gawin sa kanya, kahit ilaglag siya na ilaglag, hindi siya kaya ilaglag. Why? Because he's doing the right things all the time. Amen? Bad company ruin good morals. Huwag kang basta maniwala kung ano yung sinabi. Alamin mo yung totoo and listen with compassion, with love. That is how you should be disgusting. Disgusted ka sa bad news, disgusted ka sa marites, disgusted ka sa paninira. But you are never disgusted to the person. That is our purpose. Sabi ni Kuya Joshua kanina, you have your purpose to serve your purpose. Your purpose is love. Love and love. Sabi sa Romans 14, so don't criticize each other anymore. Try instead to live in such a way that you will never make your brothers stumble by letting him see you doing something he thinks is wrong. Alam mo, galit ka sa kanya kasi mali yung pananaw niya, pero kung makikita niya that you hate him, ang nagre-reflect doon ikaw. Ikaw na yung masama. Kailangan, kahit saan tayo lumakad, be proud. I am a born-again believer. I am a child of God. Sa opisina, by the way. Balik tayo sa opisina. Kasi, ang offer, yung opisina ko may pasok ng Sundays. And ang dinil ko talaga sa kanila, bago ko pirmahan, sabi ko, I am willing to work 8 to 8 daily. Basta yung sa Sunday ko, hanggang 12 o'clock lang ako. Hanggang 12. Minsan 12:30. Minsan 1 o'clock, kaya late ako eh. Pero hanggang dun na lang. But it was granted to me by the grace of God. Nangyari, bakit nila inalaw? Sabi ko, preacher ako. Sabi nila, pwede ka naman mag-church ng Sabado. Hindi po pwede kasi isa ako sa mga preachers and leader ng Grace Life Community. And they allowed it. Alam niyo kung anong mahirap ngayon? Kahit galit na ako, hindi ko mailabas. Kailangan kong maging nakangiti araw-araw. Kailangan kong maging mabuti, mabait, kasi masisira yung pinire-represent ko eh. Hindi Grace Life, but the Lord Jesus Christ Himself. I have declared that I am a preacher of full grace. I am a preacher of Christ. And I am a follower of Christ. Tapos nagsisisigaw ka ron. Hindi ko po tinataas yung sarili ko, pero try nyo lang, ganun din i-declare nyo. Para pagdating doon, nakaano ka na, di ba? May nagre-remind sa'yo araw-araw. Yung mga driver minsan, sabi ko, kailangan ko yung kotse ganun-ganun. Hindi pa rin kumikilos. Kukunin ko na lang yung kotse. Ang hirap ha. Pero ganun talaga. Kasi dapat we are ambassadors of Christ. Dapat, hindi lang sa church, kahit sa labas. Makita yun. Wala na akong choice eh. Kasi, nalaman na nila. But sabi nga dyan, do not make your brother stumble by letting him see you doing something he thinks is wrong or disgusting sa kanya.
Alam mo nang mali yung pananampalataya niya, pero pag ikaw, nakita niya na mali, you hate, you condemn, holier than thou. Ikaw lang yung tama, ikaw lang yung laging okay. Ikaw lang yung anak ng Diyos. Di ba may mga ganyan? Kami lang yung ligtas, kami lang yung anak ng Diyos. Meron akong speaker na pastor na gustong-gusto ko dati. Kasi gusto ko yung mga aral niya, hindi ko na po babanggitin. Sa US to. Ngayon sinabi niya na yung mga churches ngayon, puro daw kasi blessing yung pinipreach, kaya dumadami. The church should be a place for the holy people of God. Eh di paano na yung mga tao hindi napupunta ron? Mga kapatid, tandaan nyo, mga kapatid ko rito, hindi po ako malinis dito. Walang malinis dito. Wala ni isa sa atin. At kaya tayo nandito kasi lahat tayo nilinis, minahal at tinanggap ng ating Panginoon. Kaya welcome na welcome po lahat dito. Because welcome na welcome kayo kay Lord. Amen. Something he thinks is wrong. Hindi tayo dapat maging stumbling block sa iba. Lagi ang nakikita sa atin, di ba sabi nga, may kasabihan dati, what will Jesus do? Jesus always loves. Nung panahon ni Jesus Christ, mas matindi ang batas nun. Yung law nun, in effect. Did he violate the law? Sa lahat ng palabas, parang violator siya ng law. No, he did not violate the law, but he superseded it with a higher law. The law that God has, the original law that God has, the law of love above all. We should always stick to that. Sabi dito, therefore, not let what you know is good be spoken of as evil. Alam mo na yung tama. Huwag mo nang maliin. And huwag mo nang pagpalit pa yun. Ngayon, ito lang ang paninindigan natin dyan. What you know is good be spoken as of evil. Mga kapatid, isa lang ang doktrina ng Diyos, that is full grace. Ako lang, the finished work of Christ, nothing else. Nothing more, nothing less. Si Christ lang. Wala tayong sosyo. Alam na natin lahat yun. Alam natin yun. Huwag na natin pagpalit kung ano man yung alam natin. Be disgusted na lang. Be disgusted sa ibang katuruan, but never cancel culture sa iba. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Hindi na po batas. But of righteousness. Kanino righteousness? Jesus Christ. Peace. Kaninong peace? Kay Jesus Christ. Joy. Kaninong joy? Jesus Christ. In the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in His way is bookmark niya yung pleasing to God and receives human approval. Mga kapatid, all of you will always receive human approval because Jesus Christ shines in you and Jesus Christ is with you. Jesus Christ is for you and always for you. Wag na natin awayin yung iba. We discuss wrong doctrines, we discuss wrong teachings, we discuss wrong culture. Kaso nga, minsan nga di ba nung panahon na eleksyon, kinalimutan na natin yung doctrine natin Nag-away-away na tayo dahil sa kulay. Di ba? Sabi nga ni Bambo, di ba, hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban. Kasi nga, tao ang naglalaban. Ideas. But now, alam mo yung full grace. Saklawan mo ng full grace kung ano man yung sinasabi niya. Practice full grace in everything. This way is pleasing to God. Sino yung pleasing? Kayo. Kayo yung pleasing kay Lord. Avoid po natin yung cancel culture. Because cancel culture is two-way. Tandaan mo, if you cancel culture, pwede ka rin ma-cancel culture. Pwede ka rin maging mali sa iba. We will give respect. We will practice love.
we will share grace all the time. Dahil kung ano yung Panginoon mo, nagiging ganun ka. Kung mapagmahal yung Diyos mo, nagiging mapagmahal ka. Kung hindi galit yung Diyos mo, hindi ka na magagalitin. God is love and you can love because of Him. Third, eto na. Mga kapatid, disgust. Okay lang ma-disgust sa mga bagay. Okay lang ma-disgust sa mga ideas. Pero mabigat if the disgusting item or the subject, the disgusting subject is you. Tinanong ko sa inyo kanina, meron na ba dito mga nadidisgust sa sarili nila? Maaari. Balikan natin yung sinabi ng mga taga-Israel kanina. And the people spoke against God, and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food, no water, and we discuss this worthless food. Mga kapatid, maaari meron sa inyo or sa mga mahal nyo sa buhay ngayon na pagod na. Suyan-suya na. Yung sabi mo, ba't paulit-ulit na lang? Bakit parang lahat ng problema sa akin pumupunta? Or one time na nanahimik ka, biglang may babagsak sa'yo ng problema. The Lord has taken you out of the wilderness. And you ask this question sometimes in your life. You get disgusted sa buhay mo. You get disgusted dahil paulit-ulit na lang kahit anong gawin ko, kahit na anong pilit ko, bakit hindi ako nag-improve? Bakit iba'y napopromote? Bakit wala na naman akong trabaho? Bakit ginawa ko naman lahat, hindi ako na-appreciate? Sa bahay, sa Pinas, dito, paulit-ulit yung problema. Nakakasuya na, nakakasawa na. This is the main disgust that we always carry in our lives, in our hearts. And the Lord disgusts that feeling for you. Mga kapatid, ayaw niyang ganyan ka. Ayaw niyang nararamdaman mo yan. Akala niyo ba, sinadya ni Lord dyan sa mga taga-Israel, worthless food, sabi nila, worthless food. Sometimes ganyan tayo. There are blessings in front of us. But we don't appreciate because we focus more dun sa nakakapagod na channels ng buhay natin. Yung nakakapagod, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. Ito na naman. Katatapos ko lang ng problema, ito na naman. Kagagaling ko lang, masama na naman yung pakiramdam ko. Pag dilat mo, katabi mo yung asawa mo, ito na naman. Mahal natin yung mga asawa natin dahil sila yung nagkumpleto sa atin. Amen? Hindi yun yung sinabi sa atin. Si Lord ang nagkumpleto sa atin. Kompleto kayong dalawa. Pinagsama kayo. Complete na complete. Maganda lang talaga i-crack ng jokes yung mga asawa kasi lahat nakaka-relate eh. Pero di ba? Maring pagod ka na. Maring sawa ka na. Mga kapatid, this afternoon the Lord is talking to you. Kung pagod ka na sa nangyayari sa buhay mo, pagod na rin ako, anak. And if it concerns you, it concerns me more because I love you. Andito ako and I will remove that from you. This afternoon, lalakad ka rito, you will no longer be disgusted kung ano man yung meron ka.
You will no longer be disgusted sa buhay mo or yung kinaayawan mo because you will know who is with you. Leviticus 13:9-11 said, when the leprous sore is on a person, then he shall be brought to the priest, and the priest shall examine him. And indeed, if the swelling on the skin is white and it has turned the hair white, and there is a spot of raw flesh in the swelling, it is an old leprosy on the skin of his body. The priest shall pronounce him unclean and shall not isolate him. Alam mo yung shall not isolate him, ang ibig sabihin pala niya, kasi bago yan, merong mga stages eh. Pagka parang duda pa lang or simula pa lang yung ketong, quarantine. Sila pala nagpauso ng quarantine. Ika-quarantine lang, after 7 days, titignan ulit. Pag okay na, labas na sa quarantine. Pag hindi pa, balik sa quarantine. Pero pag ito na-confirm, ang tawag sa'yo, unclean. Mga kapatid, sinample ko dyan yung leprous. Yung merong ketong. Pero alam niyo ba, nung panahon ng batas, tayo mismo, karimari-marim. Kadiri-diri tayo dahil hindi tayo Hebrew. Hindi tayo party dun sa sinasabing lipi ng Diyos. Lahat tayo marumi dahil wala tayong batas, wala tayong Moses, wala tayong Abraham. Lahat tayo kadiri. And yung member nila, member yan. Kasama nila, kalipi. Pero tinamaan ng sakit, hindi tutulungan, no? Re-reject. It happens to us sa buhay natin, mga kapatid. Sometimes, meron tayong mga ginawa na hindi natin sinasadya. May mga bagay tayo na nagawa sa buhay natin na hindi natin ginusto. Maring ginusto natin noon, pero ngayon we come to realization but still nagmumulto sa atin. And because of that, you have been rejected. You have been treated unclean. Sa Pinas, pag umuwi ako ng Caloocan, wala nakikinig sa akin, wala naniniwala. Salamat, naniniwala kayo. Kasi, ganun ang mata ng tao. Pag kilala ka nila, pag alam nila, rejected ka nga eh. Diba? Pagka pumunta ka nga sa outlet mall, mas mura na yung mga branded. Kasi mga rejects yun, meron yun eh. Pagka reject, wala ng value, mas mababa yung value, di ba? Yung may ketong, pagod na sa buhay katulad natin lahat. Biro mo, magmula nung na-reject siya, alam niyo ba kung paano mamuhay mga may ketong noon sa labas ng city? Sa mga kuweba, parang daga. And tinatrato silang parang daga. Pag nakita sila, tinataboy sila. Hinahataw, binabato, pinalalayas. Walang tumutulong. Sa buhay natin, sige, ano pa po? Ganun po ang buhay natin. Paulit-ulit tayong tinataboy. Paulit-ulit tayo nare-reject. And even the law has rejected all of us. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo magkakasama. Pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak para alamin natin kung ano yung totoo. Diba? Sabi nga, the priest shall pronounce him unclean. Na-pronounce ka ng unclean ng tao. Yung mundo, lagi tayong uhusgahan. Yung mundo, lagi nakaabang sa atin. Yung mundo, lagi kang mamaliin. Yung mundo, ika-cancel culture ka. Yung mundo, husgahan ka. Yung mundo, nakaabang sa'yo, nakabantay sa'yo. Pagpagod na pagod ka na, and ikaw disgusted ka na, alam mo ba kung ikaw may ketong, nang didiri ka na rin sa sarili mo, na kung pwede nga lang, naisip mo na mamatay ka na lang
kesa ganun yung estado mo. May mga bagay tayo sa buhay na minsan naiisip natin, mas maganda pa sa pagod natin, sana na ako na lang yung namatay. Ako na lang sana yung namatay. Dahil sa pagsubok. Mga kapatid, kung wala ka ng pag-asa, isa lang ang pag-asa na titira sa iyo and yun lang ang kailangan mo. Let's read from Matthew 8, 1-4. When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand. Yung dapat nandidire, inabot yung kamay niya and touch. Hindi na po hinahawakan ng mga meketong noon. Parang ako, parang ikaw, parang tayo, hindi na tayo dapat hawakan ng Israel kasi yung Israel madudumihan pag humawak sa Gentiles. Jesus Christ touched this man. He answered, I am willing. Mga kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man yung daladala mo, kung ano man yung pandidiri mo sa mga ginagawa mo, yung feeling mo, parang meron ka tinatago, meron kang bagay na paulit-ulit, nangyayari, hindi matapos yan. Pag lumapit ka kay Lord, hindi ka niya itataboy. Isa lang ang sagot niya, I am willing. Ilapit mo kay Lord yan. Si Lord dadaan sa harap mo katulad niyang leprous na yan. Dumaan siya talaga dyan. Just to touch that man. Diba? Sa batas din nung araw, pagpatay na kahit taga-Israel, pagkapatay, hindi nila pwedeng hawakan yun dahil all of them will be unclean. There is one instance that Jesus Christ touched a corpse. Sabi ng mga tao, dudumi ka. Hindi. Yung bangkay ay luminis, bumangon, nabuhay. Dahil ang paghinawakan ka ng Panginoon Yesus, kahit wala ka ng buhay, kahit wala ka ng kabuhay-buhay, mabubuhay ka at magkakaroon ka ng purpose at meron siyang ipagagawa sa iyo. Sa batas, you are disgusting. Kay Lord, I am willing. Si Lord kahit kailan, hindi siya naging disgusted sa tao. Kasi kung ang Diyos natin disgusted sa tao, kaparusahan na binaba niya sa atin. Apoy galing sa langit, hindi anak galing sa langit. Hindi yung anak ang ibinigay niya para sa atin. Ang laki ng halaga mo, mga kapatid. Kung meron kang dinarala ngayon, pinapaalala ng Diyos, ang laki ng halaga mo sa akin. Si Jesus ang ibinigay ko sa iyo. Maaring pakiramdam mo, wala ka ng kwenta. Sa akin, mahalaga ka. Binigay ko sa iyo si Jesus. Dahil ganun yung pag-ibig ko para sa iyo. And the boys came to him a second time. What God has cleansed, pronounced clean, no longer contains common or unholy. Mga kapatid, kausap ng Diyos ni Jesus Christ, si Pedro dito. Ito yung yung meron siya nakita na bumaba sa isang blanket, yung lahat ng marumi. Yung mga binawal na pagkain. Sabi ni Lord, kumuha ka. Pumatay ka at kumain ka. Ang sinagot ni Pedro, hindi, alam mo, Panginoon, hindi ako hawak na marurumi na bagay kahit kailan. Disgusting para kay Pedro. Sabi ni Lord, what God has cleansed and pronounced clean, no longer consider unholy. Pag hinawakan ka ni Lord, wala nang makakapagdumi sa iyo. Tinubos ka. This happened after the death and resurrection of Christ, after the victory and the finish of Christ has took place for each and every one of us. And this opens the doorway for all of us. Tayo mga hentil, imagine,
kung natuloy-tuloy yung batas, kung hanggang ngayon ganun pa rin, asan tayo? We don't enjoy this. We cannot call Abba. Ni Diyos nga, hindi natin matatawag na Diyos ko eh. Kaparusahan ang dapat sa atin. Si Jesus ang dumating para sa atin. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Mga kapatid, yung pinag-usapan natin kanina for health, nahawakan mo yung mga bagay na hindi healthy sa'yo. Kung meron ka man ngayon, karamdaman dahil doon, Jesus has asked forgiveness for that. Jesus has asked cleansing for that. Resibin mo yung kapayapaan. Resibin mo ngayon yung kagalingan. Resibin mo yung biyaya, yung pabor, yung pagmamahal ng Diyos dahil tinapos na niya lahat para sa'yo. Kalimutan mo na kung sino ka dati. Ang tandaan mo ngayon kung sino ka sa paningin, sa mata, at sa pag-ibig ng Diyos. You are not disgusting. Jesus Christ told that. Forgive them, for they know not what they do. Sa mata ng Diyos, kahit sinadya natin, sinadya siyang patayin dyan. Sa mata niya, hindi ka pa rin niya sinisi. Sinabi niya pa rin, hindi niya alam yung ginagawa niya. You see that love? The love that we can never understand. The grace of God, the Lord Jesus Christ. Romans 8:1, so now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Mga kapatid, hindi ka na condemned. Hindi na. Tapos na. Pinatawad ka na. Tinanggap ka na. Anak ka na ng Diyos. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Don't be disgusted on self. Because God loves you. See your purpose. And share ko ulit, sinare sa atin to ni Pastor Chis last week. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to Him, sino Him? Jesus Christ, who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Mga kapatid, you are no longer disgusted. Hindi ka na kadiri-diri. Nilinis ka na ni Lord. Kaya sabi ko sa inyo, yung una, disgust for health, yung mga dapat natin iwasan, 100% yun. We apply that. Sa tao, 50%. We disgust their doings, but we still love the people. Sa self, it's a big no. Don't be disgusted with yourself. Don't be disgusted with your life because Jesus Christ has a purpose for you. He died for you. He lived for you. He saved you because you are valuable para sa Kanya. We Gentiles are never under the law. Nabanggit natin to kanina. Yun nga yung irony. Yun yung catch. Hindi tayo under ng law. So ngayon kung hindi ka under ng law, bad news. We are disgusted because of the law. Di ba sa batas? Hindi yan Hudyo, hindi yan Hebrew. Lahat ng outsider, wag nyo kahit hawakan, wag nyo hawakan yan kasi dudumi kayo. Marurumi yan. Ceremonially unclean. Literally unclean because of practice. That is who we are. But the good news is, Abba Father made us under His grace through Jesus Christ, His Son. Amen? To appreciate it more, we never followed and adhere to the law. Hindi na nga tayo kasalin, hindi nga natin sinundan yun eh. Wala tayong pakialam doon. Pero still, making His grace
greater for us, the undeserving. Hindi ka nakasama, di ba? Hindi ka kasama nung una. Hindi ka nag-offer doon, hindi ka nagdala-dala ng dugo, hindi ka nag-fasting, hindi ka nag-tithes, hindi ka gumawa ng mga seremonyas nila. But still, kasama ka ngayon sa new covenant because of Jesus Christ. The undeserving to be deserving because of the finished work of Jesus Christ. Mga batid, I would like to end in this world. We are disgusting. Lahat tayo, we will be disgusting one way or the other. Ninta mo? Naduduwal-duwal pa si disgust. But in Christ, you are pleasant. The opposite of disgust. Pati si anger natuwa. Kaya kanina sabi ko, i-bookmark natin yung pleasing. Dahil yun po yung kabaliktaran ng disgust. The Lord is always pleased with each and every one of you, even before you believe. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Can we stand up and pray? And kagaya nung nakaugalian na natin, hawakan mo yung katabi mo. Yakapin mo kung gusto mo as we pray. Don't be disgusted. Come on. Lord, thank you, Father God. Totoo naman, Lord, na dapat pinandidirihan kami, Lord. Dapat kasuklam-suklam kami, Lord. Kami po yung nakakapagod kasi araw-araw, paulit-ulit yung pagkukulang at pagkakamali namin sa inyo at sa aming kapwa. Pero Lord, yung biyaya mo higit sa lahat. Higit pa sa matatanaw namin, higit pa sa langit, Lord. Sabi nyo nga, when trespass abounds, grace abounds even more. Hindi namin malalampasan yung pagmamahal mo, Lord. Hindi namin malalampasan yung pag-ibig mo, Lord. Hindi namin kayang pasalamatan. Hindi namin alam, Lord. Wala kaming kaya, kundi yung biyaya mo lang. Lord, tulungan nyo kami na magsilbing liwanag at asinin sa libutan, Panginoon. Paglabas namin dito, matuto kami magmahal imbes na ma-disgust, but to be pleasant with everybody. Bringing your peace, your joy, your love. Speaking life, sharing grace, Lord. Lord, salamat sa pagmamahal mo that we learn to love. Salamat, hindi nyo kami sinukuan, Lord, kasi disgusting na nga kami. But ang binigay mo, pleasure, blessing, love. Salamat to the finished work of Christ. And let me speak, Lord, by the authority of the name of Jesus Christ our Lord, kung ano man yung mga naging effect ng mga disgusting moments namin sa buhay namin, it is now being rebuked, being dissolved, being bound, and thrown away in the name of Jesus Christ and His finished works. Lord, may mga kapatid ako rito, may mga pinagdadaanan, Lord. Hindi ko sila kilala, hindi ko alam kung ano to, pero alam mo, Lord, kung ano to. Salamat, Lord, sinagot mo na. Salamat, nakatayo ka sa tabi nila. Salamat, at akap-akap mo sila. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng oras. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng
Thank you and maraming salamat po Brother Chris for the powerful and good reminder message. Dumako po tayo ngayon sa ating tithes and offering.